Magandang umaga po sa inyong lahat. Ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang pagkakaisa at pagbabahagi ay dapat makita sa pamilya, lalo na sa pagdamay sa kapuspalad. Sa liturhiya, sa araw na ito, bagamat ang pagdiriwang ay para sa araw ng linggo, inaalala rin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi na siyang inspirasyon ng sulat ng Papa Francisco sa kalikasan. Laudato Si. Sa maraming lugar, may pagbabasbas din ng mga alagang hayop sa araw na ito. Turo ng simbahan. Ang pakikiisa at pagkakaisa ng pamilya ay maaaring sa paglilingkod at pagkalinga sa mga namumuhay sa kahirapan at nangangailangan, sa mga ulila, sa mga may kapansanan, sa may sakit, sa mga nakatatanda, sa mga nagdadalamhati, sa mga nag-aalinlangan, sa mga nalulumbay o pinababayaan ng lipunan. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya na ating Panginoon Kristo ay sumainawang lahat. Amen. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat, taos-puso nating pagsisihan ang mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, dalawa ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawan tayo ng mapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin. Kawaan mo
Awitin natin papuri sa Diyos. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangiimbabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipangambang hingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan
ay iyong patawarin ng lubusan, na pinangalagaan naming hilingin sa pagdarasal, ay iyong pagbigyan aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang tala ng paglikha sa babae bilang kasama at katulong ng lalaki. Kinilala siya bilang laman ng laman at buto ng lalaki. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin,
naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ng sumulat sa mga Hebreo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa nagtamo ng karangalan at nakapagdala ng marami sa kaligtasan. Kinikilala rin niya ang pakikiisa sa atin dahil hindi niya ikinahiyang tawagin tayo bilang mga kapatid. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kay sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagpadala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila. At iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang tamang pag-unawa sa pag-aasawa. Ang lalaki at babae ay pinag-iisa ng Diyos, kaya hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, may mga Pariseng lumapit kay Jesus. Bibiglang masilo siya kaya kanilang tinanong, "Naayon ba sa utusan na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tumugon niya, "Ano ba ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Patapos bigyan ng kasulatan ng paghiwalay, ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng iyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa na likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae.
Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila nag-ahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay di mapapabilang sa mga pinagharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata at pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Sa araw na ito, ating pong kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Batiin mo na yung mga katabi nyo. Sabihin nyo, Happy Fiesta. Ayan. At gayon din po, sa araw na ito, ating gagawin ang pagganap sa pagtatalaga sa Paris Commission on Social Action. Ayan. Yung tinatawag nating Commission on Service. Ano po ang ugnay ito? Napakaganda na ang pagtatalaga ng mga kapatid na maglilingkod sa paglilingkod. Ayan. Particular ito po ina-assign sa anong samahan. KC, saka CWL. Sapagkat ang paglilingkod nakasama dito ang paglilingkod lalong-lalo na sa mas malaking pamilya. Galing tayo ang ebanghelyo sa araw na ito, makikita natin na ang diin ay ang halaga ng pamilya. Ngayon pong mga panahong ito, mayroong tinatawag na synod sa Rome. Ito po ay synod ng mga bishop tungkol sa pamilya. At kamakailan, nagpunta ang Santo Papa sa Amerika, hindi para sa pagdalaw sa Pangulo ng Amerika. Ang dahilan ng pagpunta niya dan ay dahil gusto niya dumalo sa tinatawag na World Meetings of Families. Napakalaga ang ugnayan ng pamilya. Amen. Palapakan natin biyaya ng Diyos. Ayan. At tanongin ninyo yung katabi niyo sa malakas. Napanood mo ba si Yaya Dab kahapon? Kinilig ka ba nung kamayan niya? Kasi, bakit ang Catholic Bishop Conference ay binigyan na magandang, sabihin natin comment, si Yaya Dab, yung Kalye Serye. Kasi, ibinabalik dito yung halaga yung pamilya, kung paano nagliligawan, kung paano dahan-dahan paghahanda sa sakramento ng kasal. Kasi gayon po, lahat gusto instant. Ayaw na natin na, sabi nga ng Pope, tayo nasa panahon ng disposable. Gusto natin, halimbawa, ayaw na natin gumamit ng tasa, kaya gagamit tayo ng disposable na mga cups. Diba? Yung madali natin itapon. Kaya nauso styrofoam, nauso ang plastic, tinatapon sa mga estero,
Ayan. Makita natin, ito yung mga magkakakonekta. No? So, marami tayong pwedeng pagnilayan sa araw na ito at iugnay natin ito sa mga itatalaga na. Una, ang ganda naman ng modernong panahon, nakakonekta tayo. Ano, ang ating misa ay umaabot ngayon sa pamagitan ng Internet TV sa mga kapatid natin nasa ibang bansa. So, sa pamagitan ng YouTube. Pero makita natin, sa masyadong moderno, minsan nakakalimutan natin yung mga pinakamahalaga sa ating buhay. At ano yung pinakamahalaga? Ang pinakamahalaga ay una, ang tayo ay may ugnayan sa Diyos. Ano? Kung tayo may ugnayan sa Diyos, yung mga mag-aasawa, kailangan nakakonekta sa Diyos. Ayan. So, ang unang connection natin sa Diyos, tayo, sa ating pamilya. Pangalawa, makita natin sa pamilya, sa mga bata. Ayan. At makita natin, kailangan ngayon, sa pagtatalaga natin, sa araw na ito, kapistahan ni St. Francis, kalikasan. Kaya ngayong araw na ito, kasama sa misa natin, pwedeng pabasbasa ng alagang hayop. Ayan. So, pagkatapos ito, magbabasbasan ako. O baka yung mga misis ilapit yung asawa. Pakiblessan nga po ninyo. Kasi po sabi nyo, alagang hayop. Una, yung ating connection. Yung makita natin yung connection ngayon, di ba? Wi-Fi, Facebook, we connect. Pero ngayong araw na ito, tayo bilang isang pamayanan, no Wi-Fi, no Facebook, we connect to God. Amen. Palapakan natin biya. Una. Sa pag-connect natin sa Diyos, ito ay kukonekta sa pamilya. Ayan. Lalo na ang ugnayan ng mag-asawa. Ayun sa araw na ito. Si Cardinal Tagle, nagsalita siya sa World Meeting of Families. At ang pinaka-tema ni Cardinal Tagle sa Washington, o doon sa ginawa sa Philadelphia, World Meeting of Families, ay ang kailangang paghihilom ng mga sugat ng pamilya. Alam niyo, maraming sugat ang pamilya. Dapat pa sa atin, unang-una, makita natin, pag naghiwalay ang mga bata, naghiwalay ang mga magulang, ang magiging epekto nito ay ang mga magulang. Halimbawa, ang dami kong karanasan na yung mga bata ay disoriented. Bakit? Sapagkat yung mga magulang ay naghiwalay. So, bakit? May sugat na nilikha. At ano daw yung apat na bagay na itatagumpay ng isang pamilya? Una, na itatagumpay o i-break o magiging sanhi para hindi magtagumpay ang pamilya. Una na dahilan kung paano ang pamilya ay nagkakahiwalay o mabubuklod ay ang halaga ng tinatawag na communication o pag-uusap. Ayan. So, problema sa ating panahon, sa modernong panahon natin, makakakonekta na tayo sa mga overseas worker. Pero, tingnan natin, minsan, magkakasama sa bahay, pero hindi nag-uusap. Magkakatabi, anong ginagawa? Kailangan pa cellphone, tinetext. Katabi lang, ite-text pa. Ayan. Nawala na yung tradisyon na pagdating ng hapunan natin, o pagkain dapat as a family. Ngayon, gusto natin instant. Kumain ka ng sarili mo. Ayan. At yun ay may isang dahilan. Ano itatagumpay ng pamilya natin? Ang patuloy na pag-uusap. Ayan. Wala namang problema na hindi nalulutas ng hindi pag-uusapan. Ayan. Paano kasi dati, ayan, makita natin, tinanong yung lalaki, bakit mo nagustuhan ang iyong napangasawa? Sabi ng lalaki, kasi nung nililigawan ko siya, nakikinig siya. Yun ang kailangan ko, may nakikinig sa akin. Ayan, nakasal na. Nakasal, ligtad na. Sino na ang nakikinig? Yung asawa.
Sino na nagsasalita? Yung babae. After 20 years, sino na ang nagsasalita? Kapwa, lalaki at babae. Sino na nakikinig? Yung kapitbahay. So, nawala na yung connection. So, isa sa sinasabi na dahilan kung bakit nagsisira o nagtatagumpay ang pamilya, yung bang pamilya ay sama-samang nag-uusap. Ayan. Nagko-connect ba? Ayan. Ano? Oh, sabi ni Lola Dora, oh, hindi ba nyo napansin? Nagsama-sama tayo. Aba, oo nga, di ba? Magka-pamilya, magkakasama kahapon. Dahil meron silang noontime show hanggang 3:00. Imagine nyo, kaya ba nyo magtiis na hanggang 3:00? 3 oras yun. Kahapon. Ayan. Pangalawa, kaya daw po nagkakaroon ng tinatawag na break up ang family o success ay minsan yung ipinipilit yung gusto na isa na hindi nakahandang makinig. So, sabi nga natin, pag-uusap yan two-way. Itingnan na lang nyo dyan sa kanto. Ayan. Kung lahat ng mga yung lahat ng mga dito manggagaling diretso, yung lahat ng manggagaling doon sa Duhat, diretso, yun ang gagaling dyan sa may bandang Marilao, diretso, wala magta-traffic. Ano nangyayari? Nakikita nyo madalas. Ano nangyayari? Heavy traffic, hanggang doon ang traffic, hanggang doon ang traffic, lagpas ng iglesia, traffic, hanggang dyan sa kanto, traffic. Bakit? Walang pagbibigayan. Ano isang nagiging cause ng pamilya? Hindi ang kasal, nagiging sakal. Anong sakal? Hindi na makahinga. Hindi na tayo makahinga. So, kailangan may space. Paano tayo magkaka-space? Yung halaga ng sama-sama na makapag-relax, linggo, araw ng pahinga, dapat mayroong panahon sa Diyos, may panahon din sa pamilya. Ayan. May bonding time. Ayan. Magkakasama kayo. Ayan. So, yun ang ibabalik. Yun ang gusto natin. Pangatlo, na dahilan kung bakit daw po nagkakaroon ng break-up ang pamilya, saka nagtatagumpay, ang isa sa matitingnang faktor ay yung bang mga kinakasal, handa ba nilang tanggapin yung mga anak na isisilang sa kanila? Ayan. O, meron ikakasal dyan Pag tinanong mo, ilan gusto mong anak? Ang sagot ang sabi nila sabi nila, basta isa lang ang gusto kong anak. So, ikaw na nagdi-determine. So, ibig sabihin, kung ang plano ng Diyos, yung susunod mong anak, hindi lang isa, dalawa, hindi mo kinonsult muna itaas. Lord, ilan po ba gusto mong anak ko? Dapat po ba, makita natin na isang problema kung bakit nagkakahiwalay o nagtatagumpay ang pamilya, sino nagbabanding? Yung mga bata. Tingnan nila lang ninyo, nakaranasan ninyo, yung mga may edad na. Nung bata kayo, yung mga mag-asawa, sino picture ang nasa wallet ninyo? Sino nasa wallet ninyo? Yung inyong asawa. Pero ngayon, tingnan ninyo, sino nasa wallet na ng mga lolo't lola? Sino na? Hindi na yung picture nila, ang picture ng kanilang apo. So, makita natin yung bata. Paano kung yung bata, sabihin na natin, may kapansanan? O kaya yung bata problema, Di ba pag yung bata umakyat sa stage, may trophy, o kaya may medal, sasabihin ng magulang, anak ko yan. Pero pag yung anak ninyo, tinawag sa school dahil ng gulo, sasabihin ng tatay, anak mo yan Anak mo yan. Naririnig yung bata, aba, hindi pala ako anak ng tatay ko. Anak lang pala ako ng nanay ko. Rejected. Di ba? So, makita natin doon, wala na, hindi na makakonect. Ano gagawin natin? Paghihilom ng sugat. Minsan po,
Tingnan nyo, yung ganda ng Pilipino. Bakit? Community, bonding. Kaya makita niyo sa Amerika o sa Canada, yung mga nag-aalaga ng mga, alam nyo, mga nag-aalaga ng mga may kapansanan, mga Pilipino. Kasi matyaga. Sino nag-aalaga ng mga matatanda na Amerikano o matatandang Canadian? Minsan, ang mga pinupuntahan ko, mga Pilipino. Kasi, yun ang tradisyon natin. Meron ako pinuntahan. Alaga nila matatanda. Mag-asawa ito. Binibigyan sila subsidy ng gobyerno. Yun doon sa inalagaan nilang mga matanda, may isang Hudyo. Nung nagpunta ako sa bahay, nagbihisa ako dahil binilis yung bahay. Nagsimba yung Hudyo. Sabi sa akin ng Hudyo, first time niya naka-attend ng misa. Ngayon, para naman hindi maging, sabihin natin, parang hiwalay siya. So, nag-usap kami. Napag-usapan namin yung ugat, yung Judaism, saka Christianity, halos tayo ay nag-ugat sa kanila. Kaya merong mga common terms. Halimbawa, kapayapaan. Pag sa misa, sinasabi na magbigay tayo ng kapayapaan. Shalom. Ayan. Tinanong ko yung Hudyo, what does shalom means? Pag tayo nagbibigay ng kapayapaan. At doon, sabi niya, sa aming mga Hudyo, shalom means to be complete. Ano ibig sabihin ng shalom? To be complete. Maging buo. Kaya nga, pag tayo nagsibimisa, binubuo ang pamilya. Binubuo tayo sa ugnayan natin sa Diyos. Kaya nga, sa pamagitan nito, bumubuo tayo sa, pati yung mga kapatid natin nasa ibang bansa, hindi man sila makadalo sa pamagitan ng ating internet TV, makakonekta tayo. Pagbubuo, shalom. At sapagkat ang Diyos lamang ang ang Diyos lamang ang maghihilom ng sugat. Pangalawa, ang maghihilom ng sugat ay ang pamayanan. Ayan. Yun tayo. Kaya nga, the family that prays together, stays together. Tingnan nyo kung paano si Jesus minsan may dinala kay Jesus na paralitiko. At ano yung paralitiko? Hindi siya makagalaw. Pero sino nagdala? Mga kaibigan. Tingnan nyo, ganda no? Paano kung mali yung kaibigan? Kung yung mga kaibigan ng paralytic, sabi, ihulog na lang natin sa ilog. Anong ginawa ng mga kaibigan ng paralytiko? Nung makitang maraming tao, maraming obstacle, anong ginawa nila? Umakyat sila doon sa ibabaw ng bahay, tinanggal nila yung bubong. Pagkatapos tanggalin, ibinaba nila yung paralytiko at ang makita ni Jesus, yung faith doon nagdala, ang sabi ni Jesus, doon sa paralytic, tumayo ka. Bitbitin mo ang iyong higaan. Tumayo yung paralytiko, lumakad. Paano nabuo yung paralitiko? Dahil sa mga kaibigan. Ayan. Amen. Palapakan natin, BR. So, malaga. At ikaapat, makita natin, malaga yung ugnayan natin sa kalikasan. Sino sa atin ang gusto ma-dengue? Taas ang kamay. Abay, mahalang dengue. Abay, mga kaibigan, marami na ako napuntahan na dengue. May nakita na ako mga batang namatay sa dengue. Last minute yung mga nanay. Pero ang tanong natin, saan man ang gagaling ang dengue? Sa ating pagpapabaya sa kalikasan. Pag hindi paglinis ng estero. Pagtatapon ng basura. Bakit ang outbreak sa Cavite at Bulacan? Kaya yan ang role ng commission ng ating social action. Ayan. Bakit ba? Nung nakaraang araw, nabigla tayo, biglang tumaas ang tubig. Diba? Naibit ang mga sasakyan ninyo. Bakit kailangan? Pero dati, hindi naman lumulubog ang lumboy. Bakit? Yung tinatawag nating global warming. Dahil yung ating
tinatawag na mundo sa tindi ng init. May ozone layer para pong kulambo ang mundo natin. Itong mundo natin, lagyan nyo ng kulambo. Ang ano ginagawa natin sa kalikasan? Ano contribution natin? Sinusunog natin yung mga plastic. Pagsunog ng plastic, nagkikreate yan, binutos na ang tinatawag na kulambo ng mundo. Gano'n daw kalaki yung pan? Yung dati ko na nabasa ay, ang laki daw ng nabutas ay isang laki na ng buong Australia. Kaya makita niyo ngayon, diretso ng araw, napakatindi ng init, di ba? Pag mainit, mainit talaga. Pag malamig, malamig talaga. Ano problema natin ngayon? El Nino, pagdating ng October hanggang March daw, El Nino, wag daw asahan ngayon December na magiging malamig katulad ng mga dati. Bakit? Dahil sa El Nino. So, sisisim. Kaya nga, ang Santo Papa natin, nilabas niya ang encyclical Laudate Si. Ano ibig sabihin? Ang halaga ng kalikasan. At yun yung role. Ngayon, sabihin, Father, hindi po natin kaya yan. Malaki po, malaki kalaban natin. Di ba? Tingnan natin. Isang halimbawa natin, Bacolod. Dati, pag nagpunta kayo sa ilog ng Bacolod, nakita nyo, ang daming squatter doon. Pero, nag-design ng mga tao doon, gusto namin, bakit? Buhayin natin ang ilog. Bakit? Sapagkat dati, ang buhay ay nasa gilid ng ilog. Kaya nga tayo naging Tagalog dahil tayo ay nakatira sa gilid ng ilog. Yan. Ngayon, dumaka, tingnan niyo yung mga ilog. Naku, mulutang doon. Patay na pusa, patay na aso, yung mga bahay. Gumagawa pa tayo ng Pagoda Festival, pero pag umiikot ka sa pagoda, iniikutan may patron, nakita mo puro basura. Kaya ba? Ang dami ko. Pero ano po ginawa sa Bacolod nila? Nag-design ng mga tao, linisin ang ilog. Nilinis nila. Ngayon, isa sa dinadayong lugar, yung Bacolod na ilog. Bakit? Maraming restaurant, nakapag-jogging yung mga tao. Sana po, sa araw na ito, makita natin, halaga ng pamilya. Halaga ng ugnayan sa pamilya. Ngayong buwan na Oktubre, ang isa sa pinakamahalaga na dahilan ng tagumpay at ikasisirap ang pamilyang hindi nagdarasal. Ayan. Dito sa parokya natin, marami akong karanasan. Misa. Ano kinamatay? Nag-suicide po. Ang bata pa lang, 17 anyos lang. Ano dahilan? Pamilya po. Bakit? Sinarado na niya mundo niya. Kaya sa misang ito, tuwing kayo magsisimba, tuwing tayo nagsisimba, umuugnay tayo sa taas. At sa pag-ugnay natin sa itaas, umuugnay tayo sa pamilya natin na hilumin. Na sa paghilom ng pamilya natin, kasama dito ang mga bata. Sa pagbuo nito, papunta tayo sa kalikasan. Ayan. Ang mga itatalaga natin sa araw na ito, kayo bibigyan ng isang mahalagang tungkulin. Unang-una, sa pagtulong, social action. Meron tayong mga matatanda na kailangan tulungan na wala namang kakayanan. Paano niyo i-connecta yan? Meron tayong mga batang dapat tulungan na gusto mag-aral pero ano ang sugat sa kanila? Kahirapan. Yan. Kaya nga, ibibigyan ng diin po natin, na kung tayo talagang may debosyon sa Panginoon, ang pagtulong sa lalo-lalo na sa yun ang hamon ng Santo Papa. At ang hamon din na ating sikaping pagandahin o linisin ang kalikasan. Yan. Sana po ang ating misyon sa araw na ito, makita natin. Pabayaan niyong tapusin ko sa pamagitan ng isang munting panalangin. Itong panalangin ito ay panalangin
ni San Francisco ng Assisi. Ito yung dinadasal ni Pope Francis. Ito yung panalangin ni San Francisco. Kaya makita nyo sa panalangin ito, makikita nyo, i-reflect ito sa buhay ni Pope Francis. Panalangin ni San Francisco ng Assisi. Panginoon, gawin mo ako isang kasangkapan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkamuhi, bayan mo ko magtanim ng pag-ibig. Kung saan may kapisalaan, bayaan mo ko magtanim ng kapatawaran. Kung saan may pag-alinlangan, bayaan mo ko magtanim ng pananalig o tiwala. Kung saan may kabiguan, bayaan mo ko magtanim ng pag-asa. Kung saan may kadiliman, bayaan mo ko magtanim ng liwanag. Kung saan may kalungkutan, bayaan mo ko magtanim ng katuwaan. O banal na Panginoon, idulot mong di gaganong pakahanapin ko ang aking sarili, gaya ng makaliw sa ibang tao. Nang ako'y maunawaan, gaya ng makaunawa. Nang ako'y ibigin, gaya ng umibig. Sapagkat nasa pagbibigay, kaya po tayo tumatanggap. Nasa pagpapatawad, kaya tayo pinapatawad. Nasa pagkamatay, kaya tayo sumisilang sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa misang ito, ating ipagdasal, unang-una, ang paghihilom sa sugat ng pamilya. Sugat sa bawat angkan. Hihingi natin ang paghihilom sa sugat na likha ng mga magulang sa kanilang mga anak. Hingi natin ng paghihilom ang sugat na ginawa natin sa kalikasan. Sa araw na ito, sa pamagitan ng mga itatalaga nating mga kapatid sa Commission on Social Action, makita nawa natin na tayo nakatira sa isang mundo, sama-samang maglalakbay patungo sa kanyang kaharian. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang seremonya ng pagtatalaga para sa bagong halal sa komisyon ng paghubog o Commission on Social Action. Mangyari po na pumunta sa harapan ang bawat tawagin at pumuwesto naman sa likuran niya ang kanyang sponsors. Tatawagan po natin ang chairman ng Paris Commission on Social Action, Sister Celestina D.S. Ladagan. Vice Chairman, Past Grand Knight Celso de Guzman. CWL Coordinator, Sister Asuncion Termulo. Knights of Columbus Coordinator, Grand Knight Henrik San Diego. Secretary, Sir Knight Gregorio Ramos. Assistant Secretary, Sister Emma Peralta. Treasurer, Sister Aida Benaventura. Assistant Treasurer, Sir Knight Jaime Mendoza. Auditor, Sister Belen Francisco. Assistant Auditor, Past Grand Knight Maximo Lagrimas. PRO, Sir Knight Nelson Silvestre. Sister Carmencita Eugenio. Sister Herminia de la Cruz. Sister Corazon Calisin. Paris Commission on Action, Social Action. Paris Commission on Social Action, DES OIC, from Lulumboy, Sister Talia Santos. Sir Knight Marco Laresa. From Duhat, Sir Knight Romy Bartolome. Past Grand Knight Benaventura Gonzales. From Bundukan, Sir Knight Vicente Dasig. From Igulot, Sir Knight Alberto Alejandro. Mga
Mga minamahal kong kapatid, mga nahalal na pinuno, nangangako ba kayong tutuparin ninyo ngayon ang tungkulin na sa abot ng inyong makakaya para sa ikabuhati ng Diyos sa paglilingkod sa banal na inang simbahan? Sagot. Sa bisa ng kapangyarihang ginawad sa akin, tinatanggap ko kayo ngayon at ipinahayag ng mga halal na pinuno ng social action ng ating parokya. Bilang tanda ng inyong pangako, pari itaas ang kanang kamay at ating ngayong ipahayag. Sabihin nyo, hawakan lamang sa kaliwang kamay ang sinindihang kandila, itaas ang kanang kamay at sumabay sa akin sa pagbigkas ng panata. Alalahanin ang pangako na tayo ay naglilingkod kay Kristo sa liwanag. Nung tayo binyagan, tinanggap natin ang pagkapari ni Kristo, lingkod pari, na siya'y maglilingkod at lingkod hari. Sabay-sabay, ako si sabihin ang pangalan, tinatalaga sa katungkulan bilang Chairman Commission on Social Action ng Parokya ng Santo Cristo at San Andres Kim Taygon, ay nangangakong tutuparin ang tungkulin na inatang sa akin at tutulong sa abot ng aking makakaya sa lahat ng mga gawain ng Komisyon ng Social Action para sa pagkatugon sa layunin nito, magsilbing sambayanan ng Diyos upang makamit ang kabuuang pagpapaunlad pantao. Naway tulungan ako ng Diyos at ng ating banal na ina na matupad ang aking pangako. Mari ibaba na ang kamay, tatayo po tayo lahat, huwag mo na kayo alis. At dadasalin natin ngayon sabay-sabay kasama ng mga itinalaga sa riwain ang pananampalatayang Katoliko. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto, huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang mapagmahal upang maging ganap ang ating pag-ibig at katapatan kasama ng mga tinalaga sa Commission ng Social Action ng ating parokya. Ang ating tutugon ay, Panginoon, panatilihin kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat. Panginoon, panatilihin kami sa iyong pag-ibig. Para sa simbahan, ang esposa ni Kristo, upang siya ay manatiling tapat sa pananampalatayang Katoliko at sa mapagpalayang pag-ibig ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga mag-asawa, upang ang kanilang tahanan ay manatiling nakasandig sa pag-uunawaan at pag-ibig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga pamilyang nasira dahil sa mga mag-asawang hindi naging tapat sa isa't isa, upang matagpuan nila ang landas patungo sa pagpapatawad, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahandang magpakasal, upang kanilang matutuhan na ang yaman at lalim ng pag-ibig ay nagmumula sa pagbabahagi at pag-uunawaan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin kami sa iyong pag-ibig. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ang aral ng Panginoon ay maihatid sa iba sa pamamagitan ng ating mga salita at mga gawang halimbawa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin kami sa iyong pag-ibig.
para sa mga yumao upang makamit nila ang hindi nagmamaliw na pag-ibig sa kaharian ng Diyos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin kami sa iyong pag-ibig. Mga kapatid, iyoko ninyo ang ulo, alam kong may magagawa ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kapag 2 o 3 nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya. Kasama ng mga tinalaga, nais natin buklurin ang pamilya, kasama ang mga bata, kasama ang pagbubuklod sa kalikasan. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lagay natin yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong diringgin. Alam kong diringgin ang Diyos ang sabog ko. Alam kong diringgin ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang sabog ko kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat, maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos. Ama naming mapagmahal, tinatas ko po sa iyo sa araw na ito ang mga panalangin ng lahat ng magulang na naririto. Kasama po ang mga kinatawan ng Commission on Social Action. Itinataas ko po ang kanilang mga pangarap na maglingkod sa iyo, sa aming pamayanan, sa aming lipunan. Tulungan mo kami na muli kaming maging bahagi sa pagbuo ng aming pamayanan, sa pag-alaga sa kalikasan. Sa araw na ito, binabasbasan ko po ang mga kabataan na naririto sa kanilang mga pangarap na maglingkod sa iyo. Ibinabalik ko po sa iyo nagkasala. Ilumin mo ang mga sugat sa aming puso. Sa iyo kami maglilingkod. Sa iyo namin ialay ang aming buhay. Patong natin yung kanang kamay sa balikat ng katabi natin. Awitin na, Alleluia. 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 Siya at muli babalik sa atin. Alleluia. Alleluia. Upang tayo kunin, kapatid, mayroong magandang mangyayari. Mayroon. Yung kaliwang kamay naman, mangyayari sa'yo kung lalapit. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroon. Lumapit tayo kay Jesus. Kung lalapit pangalan ni Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Palapan natin, Panginoon, awit sa pag-aalay. So, maring una mag-alay. Magsiupo na po ang lahat. Sama natin sa ating panalangin para sa pasasalamat para sa kapistahan ni San Francisco ng Assisi at kapistahan ni Santa Faustina Kowalski at ng kanilang pamilya. Onyang Mariano, Catalina de la Cruz, Crisanta Robes, Francisco Herona, Maybelline Mendoza, Leonor Reyes, Aurora Fernando, Zenaida de la Cruz, Joey
Alfredo, Bing Villanueva, Mendoza family, Annalisa Castillo, Rosario Castillo, Leticia Caiton, Maria Duca, Christine and Jan Arwin Luyon, Ricardo de la Cruz, Meli Fernando, Mary Grace Torres, Antoinette Torres, June Enriquez, Arlene Garcia, JJ Torres, Ernesto Dialogo, Rosalina Dialogo, Rico Enfe Evangelista, Mandy Velasquez, Rowena Jacob, Lloyda Duran, Lita Pabatang, Leticia Policarpio, Ronel Morales, Ryan and Flor de Lisa Mendoza, Divina Hipolito, Marisa Francisco, Armando and Remedios Garcia. Para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Clarence Carino, Jello David at Rodrigo Francisco. Para sa natitanging kahilingan, Leonie Villaflor, Lina de la Cruz, Ofelia de Vera, Susan Gutierrez, Leonora Peña, Ana Catherine Singcol, Catherine and Angeline Paul. Para sa maagang paggaling ni Corazon Ong, Yonila de los Santos, Carol Maria Jose, Ray Gatos, Terry Mercado, Rina Mendoza, Maria Niedo, Rosauro Santos, Angie Arbat, Dr. Christopher Cheng, Enrico Caruncio, Faustina de Luna, Rosita Carpio, Trining Evangelista, Ami Paunor, Silvia Gonzalez, Estelita Mendoza, Constancia Carandang, Reyna McAllister, Flowers. Alfredo, Dr. Ricardo, Sixto, Emiliana, Cayetano, Pelayo, Alejandro, Donatilio, Andres, Edward Sr., Teresa, Alfredo, Crescencia, Andres, Angela, Marcelino, David, Ferwin, Teresita, Vicente, Ernesto, Christian, Esperanza, Teodoro, Pedro, Maricel, Marciana, Emiliana, Gregorio, Rosita, Lolita, Perlita, Leonardo, Efren, Sergio, Dr. Edilberto Sr., Vicente, Engineer Edilberto Jr., Gregoria, Manuel, Crescencia, Florentino, Julie, Ador, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahain na alay na iyong hinahabilin na pagdiriwang na dapat naming ganapin. Kabanalan ng pagliligtas namin ay sumaamin sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan ang Panginoon Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan.
Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw pa rin ay patuloy sa aming pagmamahal. Ikaw na nga po ang nagpuno ng aming pagkukulang. Ikaw na rin ang sugo sa tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas ang aming pagkatao, ang gili mong anak. Kami tunghayan mo ng may pag-ibig na tulad. Natatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya ay walang maliw na nagpanumbalik na muli sa amin. Ang iyong kasiyahan ay iyong pagtingin, ay aming iniwaksino, ikaw ay subayin. Kaya kaisa na anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang kupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakil, awitin natin. Tayong lahat. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilahan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob ay maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ito, niyabot yun sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansimuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong banal na sansimuko. Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansimuko. Jesus, ako po'y nananalig sa iyo. pagkatapos ng kainan, taglay ang kalamang kailangan niya muli pagkasundi ng lahat sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Kinuha ang kalis na puno ng alak. Muli kanyang pinasalamatan, binigay yon sa kanyang mga kaibigan ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-aalala sa akin. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansimuko. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa banal na buong Diyos, sansimuko. banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa Jesus, buong sansimuko. ako po'y nananalig sa iyo. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Tayong lahat. Si Kristo ay good. Hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagbantay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya nalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan.
Kami po ay papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po yung simbahang lagana sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, si Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Taimtim natin pagdasal ang mga minamahal na yumao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pagdapating kaming lahat ang mga kasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malalabiring Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak na esposo, kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ipagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Umawit po tayong lahat. Amen. Amen. Bilat na dati pagkakaisa, awitin, lakas loob, Ama namin, tayong lahat. Tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang kaariyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Kami sa lahat ng masama. Iniling namin na kami adya sa lahat ng masama, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw papayag na aming Panginoon Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa apostol, kapayapaan ay sa aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, ang kapayapaan ng Pangilaging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo kapayapaan sa peace be with you, kapayapaan.
amin, maawa ka. Nanaga nang sa libutan Naririto ang kordero ng Diyos. Narito siya na walang sawang tumatawag sa ating pagbabalik loob. Mapalad tayo, natutugon sa kanyang pagtawag. Panginoon, karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Maranasan ang awa ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Amen.
Panalangin sa mahal na Birhen, sabay-sabay, Aba po sa Tamariyang Hari, Ina ng awa. Kawang kabuhayan at katamisan, Aba, pinananaligan ka ngamin, Kau nga po ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Kau rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, lingon mo sa amin ang matamong mawain, at saka kung matapos, siya rin pagpanaw sa amin. Pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Panalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos. Kung kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Maridulog ating kailigan sa ating balay na. Panalangin sa dakilang awa ng pong Santo Cristo. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako po'y nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa Banal na buong Diyos, sansinuko. banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Jesus, sansinuko. ako po'y nananalig sa iyo. Bawakas na panalangin, Ama na ipagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkain, inuming banal. Kami maging katawan ni Kristo na sa amin ay pinakinabang sa pamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo tayo sa mandali para sa ilang kalutas. Gagawin po ang second collection. Awitin natin. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayong lahat. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Babalik, siksi, liglig at umaapaw. Babalik. Maganda. Sa Panginoon tayo ay siksik, liglig. Palapakan natin ang Panginoon. So patuloy po niyo i-plug yung sa mga kaibigan niyo, mahal sa buhay na sa ibang bansa. Patuloy po na maabot sila sa pamagitan ng YouTube, Sunday Mass with Father Vic Robles sa YouTube. O kaya naman www.ustream.tv St. Joseph. Suportahan po natin yung Arkansya. Doon pong buwan ng Agosto, nakalikom tayo ng at least 15,797. So next week po, ibibigay ko yung report for the month of September. Ang August po ay nakakuha tayo sa second collection ng 65,464.50. At ang mga donation para sa iba pa, ay dinala sa opisina o binigay sa akin, ay umabot ng 33,325.80. So, ang total na naibigay sa buwan ng August sa Construction Committee ay 114,587.55. So, patuloy po ang aming paghingi. Ginagawa po natin ang altar. So, ito po ang gusto ko matutukan natin. At yung pong sacristy para mailipat dito. Sana po bago mag-December, maayos natin. Kaya lang po ay mayroong mga ilang problema. Sana po ay mahiyabol natin para sa simbang gabi. At sa opening ng Jubilee of Mercy. At ganyan din po, pinapaalala na bukas ay kapistahan ni San Faustina. At pagkatapos dito, kapistahan po ngayon ni San Francisco ng Assisi. Pista ng May Kawayan. Alam niyo ang original na parish natin, hindi bayan ng Bukawi. Ang Bukawi, ang May Kawayan, ang Marilao ay mga baryo lamang ng May Kawayan. So ang original na parish na pinagmula natin ay ang
ang St. Francis may kawayan. So imagine po, yun po ang original natin. Tapos hinati ang may kawayan, nahati ang Bukawi. Mula sa Bukawi, doon nagmula ang Santo Cristo. So yan po. So kapistahan din natin. So pagkatapos dito, ang samahan ng San Francisco ng Assisi ay may konting salo-salo dyan. Nakasuot sila ng dilaw at gagawin rin po pagbabasbas ng mga lagang hayop. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at muli palakpakan natin ang Panginoon. Bukas po ay kapistahan ni San Faustina. Nasa aking harapan po ang relic o buto ni San Faustina. So yung mga nais bumalik pagkatapos po ng ating misa. Yung mga batang magpapapirma, sa mga lay minister kayo lumapit. Available po ang Biblia, murang Biblia para sa masa, 50 pesos po dyan. At yun rin po ating rosary, yung missionary rosary, available rin po. Tumugon tayo ngayong buwan ng Oktubre. Tatayo po tayo para sa pawakas na pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa, iyukunin niyo ang ulo para sa pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng Diyos ng pagbabasbas, ng kanyang awat habag ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ilayo nawa kayo sa lahat ng kapamakan, karamdaman, sa buhay na ito ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pasaganay nawa ang mga pagpapala sa inyong buhay upang makapaglingkod kayo sa Diyos at sa kapwa sa dukha na nangangailangan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, may pupurisa po, may kapal. Salamat sa Diyos. Muli palapakan natin, Panginoon. 4 na lalaki na magdadala ng andas ng San Francisco para basbasan. May konting salo-salo po. 4 na lalaki, 4 na lay minister, pakitulong para bitbitin ang San Francisco.